Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from one of our followers na ito ay sinisend niya sa ating FB page na free reviewers with Leonalyn. So, anong meron dito? Basahin muna natin. If 3 workers can build 6 chairs in 4 hours, how many chairs can 5 workers build in 6 hours? Work problem tayo. Yung mga ganito, dapat nating intindihin na kapag mas marami yung magtatrabaho, mas lesser yung time or yung days. Kapag kunti lang yung magtatrabaho, mas more yung days or yung time. Therefore, inverse proportion. Pero, dito, tatlo to. May worker tayo dito, may chair yung tatrabahuin natin, at yung number of hours. So, paano kaya ito? Ganun pa rin naman, inverse proportion pa rin, pero meron tayong ipagsama nito. Katulad nitong si workers at saka si chairs. Isahin natin ito. Paano? Yung tatlong worker na yan, makatrabaho sila ng 6 na chair sa loob ng 4 na oras. Again, yung number of workers over yung tatrabahuin nila, ang nandito ay yung chair. Tapos, mag-ratio tayo ba? Tapos, ilang oras nila matatapos yung number of hours. And itong mga workers over chair is 2 hours, dapat ganun din dito sa kabila. So ngayon, this will be equal to how many chair? Di ba yung nasa baba, number of chair? Can 5 workers? So yung nasa taas, ulitin nga natin isulat. Yung nasa taas ay number of workers over yung number of chairs na matatapos sa kung ilang workers yan siya. Tapos is 2 hours. Yung nasa taas, so we have 5 workers. Ang tanong dito, how many chairs? So let's see, para sa number of chairs na matatapos ng 5 workers na to sa loob ng 6 na oras. So, therefore, ito yung solution number 1 natin. Sa inverse proportion, ito yung i-multiply natin. Ito yung dapat i-multiply natin kapag inverse proportion. Now, multiplication of fraction. Itong 3 over 6 times 4. By the way, itong 3 over 6 ay pareho lang yan sa 1/2. In other words, ang greatest common factor sa 3 over 6 ay 3. 3 divided by 3, and that is 6 divided by 3, and this is 2. Kaya 1/2. Pareho lang yan sa 1/2. Therefore, itong 1/2 kung i-multiply natin ng 4 or 1/2 of 4 equals 2. So, this is 2. Or 3 over 6 times 4 equals 2. Dito naman kapag mag-multiply tayo ng mga fraction, laging tandaan na yung whole number, doon yan sa numerator naka-multiply. 5 times 6, and this is 30. So, therefore, 30 over C. Balikan lang natin ito. Pareho lang din. Yung 4 na whole number, automatic nating i-multiply sa numerator, which is 3. 3 times 4, that is 12. 12 divided by 6, and that is 2. Okay. So, ngayon, 2 equals 30 over C. Since si C ay pang-divide sa 30, pang-multiply na yan dito sa kabila. So, 2C equals 30. Since kailangan natin yung value ni C, since si 2 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. 30 divided by 2, and that is 15. Therefore, ang sagot dito ay 15. Let's do solution number 2. Itong solution number 2 natin, ako lang gumawa ng formula na ito. Ewan ko lang kung makikita nyo meron palang mas nauna sa akin, pero ako lang din ang nakadiscover nito. Yung number of workers, or tawagin nating yung mga men,
men sub 1, i-multiply natin sa number of days, or dito ay number of hours, sub 1, times yung number of job sa pangalawa, na pangalawang given. Equals, yung number of men sa pangalawa, i-multiply natin sa number of days or hours sa pangalawa, i-multiply naman natin sa number of jobs sa una. So, ang nandito, yung number of men or yung workers, so therefore, W sub 1 na i-multiply natin sa number of hours, so hours sub 1, i-multiply natin sa chair. Yan yung itatrabahuin nila. So, let H para sa number of chair. So, H, pareho pala tong number of chair, letter C. So, C sub 2. Dapat ito yung i-follow natin. Again, ito yung formula kung saan ako lang din ang nakadiscover nito. So, ulitin lang natin sa kabila yung number of workers pero sub 2 na tayo, yung pangalawang set sa given. And then, yung number of hours, i-multiply yung number of hours. Therefore, number of hours sa pangalawa. Therefore, kung ang given ay hours, so hours tayo. Kung ang given ay days, so doon tayo sa days. And then, i-multiply natin sa chair, number of chairs sa una. So, baka nalito kayo. Itong una na ginawa natin versus dito sa pangalawa, pareho lang yan siya. Yung iniba lang natin ay yung mga letra para hindi tayo malito ba? Ano ba itong letter M? Yan yung men, number of men. Now, ngayon, ang nandito ay workers. So, i-W natin. Yung nasa unang given, 3 workers. 3 workers can build 6 chairs. Asan yung 6 chairs natin? Nasa unang set siya. So, nandito yung 6. Okay? Let's see 1 para sa unang set. Again, 3 workers, ito yan siya, can build 6 chairs. So, ito yung 6 in 4 hours. Asan yung oras natin? Dito natin ilagay in 4 hours. So, ito yan siya. Next, how many chairs? So, yan yung pangalawa. Ito yung tinanong, how many chairs? Let's see para sa chair na tinatanong dito. Can 5 workers, so 5 workers, yan yung pangalawa, build in 6 hours. In 6 hours. Now, pwede na natin itong i-multiply. I-multiply na natin ito. Ngayon, 1, 2. Ngayon, hindi ko gustong i-multiply lang siya basta-basta kasi ang mangyayari dito ay mga malalaking numbers. Pero yan na muna ang unahin natin para makita nyo lang. So, dapat i-multiply muna natin sila lahat. So, this is 3 times 4, that is 12. 12C equals. Lahat ng ito ay multiply natin. 5 times 6 times 6. And this is 180. Para makuha natin yung value ni C, since 12 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. Now, 180 divided by 12, ilan yan siya? So, pwede niyong isa-isahin ilan kayang 12 sa 180. So, anyway, ang sagot dito ay 15. So, pareho lang din, 15. Now, yung unang sinabi ko na pwede namang huwag na muna natin yung i-multiply para doon tayo sa shortcut. Yung value ni C ang hanapin natin. Kopyahin lang natin si C. Kopyahin lang din natin si 5 times 6 times 6. Ito namang 3 times 4, since ito ay pang-multiply sa C, pang-divide naman yan kapag i-transfer natin. So, napapansin nyo, kung tutuusin, pareho lang din naman ito. Kasi kung i-multiply natin yan 180 over 12, i-divide pa rin yan. Pero anong gagawin ko dito? Yung 6 ma-divide ko sa 3, which is 2. Yung 2 over 4, pareho lang yan sa 1/2. Otherwise, 2 na yung nasa baba. Wala na yan sa taas. Now, sa 6 divided by 2, that is 3. Yung natitira dito, 5 times 3 equals 15.
shortcut yun para hindi na tayo malilito kung ilan ba yung 180 divided by 12. So anyway, ang sagot dito ay 15. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.